tayong ano ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol naman ngayon sa Honda Click na stator. Ito yung sa Honda Click 125, ito yung sa 150. Mayroong na-message sa akin na yung pag kinakargahan daw nila yung Honda Click na 125, pag kinakargahan nila nag-upgrade sila ng makina, pati daw yung stator, kinakabitan nila ng stator ng 150. Honda Click na stator na Honda Click 150. Yung kinakargahan nilang Honda Click na 125. Doon, ang opinion ko doon, wala akong advantage doon. Ang stator po ng Honda Click 125 at Honda Click 150, iisa lang po. Kaya ibig sabihin, kapag yung Honda Click 125 mo, papalitan mo ng Honda Click na stator na 150, parehas lang po charging niya, wala po pinagkaiba doon. Kaya papakita ko sa inyo kung bakit siya naging kaparehas. Kaya doon pa lang, ang conclusion natin doon, walang advantage kung halimbawa nagkakarga kayo, tapos yung Honda Click 125, kinakarga nyo ng makina, tapos ang idea nyo, para lumakas yung charging tsaka kurente, papalitan mo siya ngayon ng stator na pang 150. Wala akong pagkaiba doon. Parehas lang po ang stator ng 125 tsaka 150. Ang kaiba lang po sa kanya, displacement ho, mas tumaas ang displacement ng Honda Click 150 na cc ng makina. Pero ang sa wiring niya, lahat parehas lang po. Stator niya, ignition, lahat ng component ng wiring niya parehas lang po. Kaya wala akong advantage yun. Baka kasi papasok sa isip nyo na yung galing sa Honda Click na 125 na stator, kakabitan nyo ng Honda Click 150 na stator, lalakas yung kurente nila. Wala pong advantage yun, parehas lang po. Yung Honda Click 150, ikakabit mo sa stator ng Honda Click 125, gagana rin po. Yung 125 naman, ikakabit mo sa 150, gagana rin po. Parehas lang size nila, parehas lang yung magnetic pole nila, at walang pinagkaiba, parehas lang charging nila, parehas lang output ng AC current nila. Kaya wala pong advantage doon. Kapag ang iniisip nyo, para lumakas yung charging niya, kaya papalitan nyo ng stator ng 150, ang Honda Click 125 na stator. Ito na yung bagong gawa natin, bagong linis pala, hindi pala ginawa. Bagong refresh, linis na Honda Click 150. Ito naman yung Honda Click 125. Parehas na parehas po sila, pati po sa ECG niya. Kaya pwede siya pagpalitin o alinman. Kaya wala akong advantage nun pag nagpalit itong dalawang to. Kaya may nag-PM sa akin, sabi nila, papalitan daw nila ito, 125, 150, papalitan daw nila ng 150 na stator yung 125 nila para daw lumakas ang charging ng motor. Hindi po mangyayari yon. At parehas lang yung position nila, parehas lang po lahat ang magnetic pole ng bilang ng magnetic pole nila. Parehas lang po lahat din, kaya pwede magpalit, mag-swap silang dalawa, parehas lang po yung color coding din niya. Blue, white sa gitna, yellow naman sa bandang kaliwa. Tapos ang bilang naman sa ang posisyon naman ng CKP natin, pulser natin, kung mapapansin mo, pulser, sa gitna natin ay yung ACG, tsaka sa dulo naman ay yung ang CKP natin. Kaya magkapares lang sila ng posisyon dito, kaya pwede siya magkapalit siya. Itong 150 na Honda Click ng stator, pwede mo siyang ilagay sa Honda Click 125 na motor. Itong 125 na stator na to, pwede mo siyang ikabit doon sa Honda Click na 150. Magkaparehas lang po siya. Wala akong magbabago sa kanya at wala rin magbabawas sa kanya. Wala rin madadagdagang charging. No? Kaya tandaan nyo, itong CKP natin, sensor natin, tatlo yung nakatira dito. No? Isang dulo naman, positive-negative ng pulser. Sa gitna naman, yan yung sa ACG. At dito sa pinakadulo na ito, yung dalawa rin, ayan yung sa CKP sensor niya. Parehas lang ang position ng CKP, ng position ng wiring ng terminal, dito sa 125 at sa 150. Kaya kung makikita nyo, parehas na parehas siya, kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na kapag pinilitan ko ng stator ng 150 na stator, ikakabit ko dun sa motor na 125, lalakas yung charging. Hindi po totoo yun. Ang bilang po ng magnetic pole dito is 18 sa 150.
Ang bilang po ng magnetic pole nitong 125 na motor is 18 na pirasong magnetic pole din. Kaya hindi siya madadagdagan ng charging, hindi rin siya mababawasan ng charging, ibig sabihin parehas lang yung charging output niya. Itong 125 tsaka itong 150. Kaya parehas lang din yung kamada ng pole niya, yung magnetic wire niya, kung ilang loop siya, parehas lang din at parehas lang din yung dami ng magnetic pole niya. 18 pirasong magnetic pole. Sa 125 na stator, 18 din yung magnetic pole sa 150 na stator. Kaya yun yung pinakaklarong conclusion natin na walang advantage siya kapag pinalitan mo siya at ang dahilan nila kaya nila kabitan ng stator ng 150 yung 125 na motor para lumakas daw yung charging niya kasi naka-racing na siya at nakargado na siya. Wala pong advantage doon. Yun yung pinaka-concrete na idea na wala po siyang advantage doon. Kaya ganito yung magiging stator natin. Kung mapupunahan nyo naman, ito, di pa natin nalinis to sa 125. Itong 150 na to, nalinis na natin. Mas mukhang bago siya, makintab. Ayan yung proseso pag naglinis tayo ng stator.